Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng Salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 25 verse 23. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Handling your finances. Today, pag-usapan natin kung paano natin pangangasiwaan yung ating pong finances sa Bibliang kaparaanan. Ano po? At marami po kadalasan ay familiar na kayo sa teaching ng giving. Ano po? Na isa yan sa mga sikreto para tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Pero today, hindi po yan ang pag-uusapan po natin. Pag-usapan po natin yung mga pamamaraan na nais ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya at maunawaan din natin yung disenyo ng Diyos para tayo po ay sumagana at hindi kapusin sa buhay na ito. So ituturo ko po sa inyo yung ilang mahalagang katotohanan at doon po natin ibabase itong ating pamamaraan ng pamumuhay. So unang-una po, ang tao po talaga, we are created to be productive. Kaya mapapansin nyo po sa Biblia, binabanggit po yung salitang fruitful, ano po? At hindi lamang yan tumatalakay sa mga espiritual na bagay. Ang nais ng Diyos, ang tao po ang mamahala sa kanya pong creation. Yung pong sinasabi ng Genesis chapter 1 verses 27 hanggang 28. Ano po? Man has to rule over God's creation. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad, kakayahan na gawin yon. At pansinin nyo po, maging ang lupain, yan ay binigay ng Diyos sa atin upang atin pong trabahuin. Man has to work the ground. Bago pa man ang pagkakasala ni Eva at Adan, sa Genesis chapter 2 verse 5, akala po natin minsan walang ginagawa po sila doon po sa Garden of Eden. Pero sa totoo lang po, kailangan po nilang pagyamanin kung ano po yung ibinigay sa kanila ng Panginoon nung mga panahon na yon. At after na nagkasala si Eva at Adan, mapapansin niyo po sa Genesis chapter 3 verse 19, lalo't higit na dapat nilang pagyamanin, trabahuin yung lupa upang sila po ay kumain. Kasi malinaw po yan sa Bible. Mapapansin niyo po sa Proverbs chapter 28 verse 19, he who works his land will have abundant food. No, hindi ka magugutom kapag masipag ka. At ang sabi ng Proverbs 14 verse 23, all hard work brings to profit, but mere talk leads to poverty. Kaya mapapansin niyo po sa buhay na ito, pag masipag ang isang tao, sumasagana po siya. At sa Biblia, kasalanan po yung pagiging tamad kasi daratnan ka ng poverty. At marami po sa atin, hindi natin inaakala na ganun pala ang pamantayan ng Biblia. Akala natin okay lang po yung wala tayong ginagawa sa buhay na ito. Sa Biblia pala, pagka tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos, dapat po ay trabahuin natin, pagyamanin natin kung ano po yung ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi dinisenyo po tayo para maging productive sa buhay na ito. Pangalawang katotohanan po, man was created to be stewards of God's creation. So ibig sabihin, tagapamahala pala tayo. Sa ibang salita, katiwala tayo ng Diyos dito po sa lupa. Mababasa niyo po yan doon po sa Matthew chapter 25 verses 14 hanggang 29. Kaya pansinin niyo po doon sa mga taong napagkatiwalaan, bagamat ito po'y lesson about second coming, binabanggit po rito ng Panginoong Jesus yung mga business terms na mahalaga. Sabi niya doon sa Matthew 25 verse 23, his master replied, well done, my good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So kanina yung po yung text natin,
in English ko lamang po, ano? At makikita ninyo, pagka faithful po tayo sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mas malalaki pang mga bagay sa ating buhay. Kaya alam niyo po, naniniwala po ako na bukod sa ating calling, dapat po meron tayong career. Bakit mahalaga yung career, pastor? Kasi yan ang gagawin mo for the rest of your life. Hindi naman tayo lahat tinawag maging pastor o maging servant lingkod lang sa church. Ano po? May mga trabaho po dapat tayo. Kaya nga tayo pinag-aral ng ating magulang eh. Kasi gusto na ating mga magulang magkaroon po tayo ng career someday. Pinagkakakitaan. Kaya dapat po meron tayong career. Kaya dapat may natapos tayo kahit anong kurso o may nalalaman tayong skill na magagamit natin panghabang buhay. Mahalaga po yung meron ka talagang siguradong career. Ano po? Pangalawa, binabanggit yan ng Panginoon, dapat marunong tayong mag-invest. So, yung iba, sabi nila, okay lang mag-invest, pastor. At yan ang sikreto para ikaw ay yumaman, hindi ka na kailangan magtrabaho. Mali po yun. Ano po, huwag niyo pong ilalagay ang lahat ng inyo pong talents or resources sa isang basket lang. Ano po, sabi nga, do not put all your eggs in one basket. Yung iba iniisip nila, para umasenso ka, mag-i-invest ka lang. Hindi po, bahagi po ng sikreto para ang isang tao po'y sumagana, mag-invest siya. Pero mahalaga pa rin, meron kang career. Ano po? At mahalaga po na dapat, yun namang kinikita mo, ini-invest mo. Ano po? At pipili po kayo ng maayos na investment. Hindi po yung mga kalokohan lang na nauuso ngayon na mga scam. Ano po? At dito mapapansin nyo po sa Matthew chapter 25:14 to 29, mahalaga rin yung kahit papaano inilagay mo yung pera mo sa bangko para tumubo. Ano po? Natutuwa po ang Panginoon kahit papaano kung nagtatabi tayo ng ating pong savings para sa panahon na tayo po'y magigipit, tayo po ay merong bubunutin. Ano po? Kaya alam nyo, mga kapatid, maraming lesson about stewardship na dapat nating matutunan para ma-experience natin yung kasaganaan sa buhay na ito. Pangatlo, man was created to be free from the bondage of death. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na tayo po'y nababaon sa utang. Pansinin niyo po, God's will para sa Israel o sa bayan ng Israel, na sabi diyan, you will lend to many nations but will borrow from none. Hindi dapat nangungutang ang mga Hudyo. Sila daw ang magpapautang pero hindi sila ang mangungutang. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, malinaw po, ano po sa Proverbs, chapter 22, verse 7, the borrower is servant to the lender. Yun naman pala, higing alipin ka ng tagapag-pautang. Ano po? Kaya alam niyo po, cycle of defeat yan. Tatapatin ko po kayo kahit may nagsasabi sa inyo, may mabuting utang, may masamang utang, pare-pareho po yung utang. At ang sabi ng Biblia, malinaw po, the borrower is servant to the lender. So, ikaw ay naaalipin nung nagpautang sa'yo. Ayaw ng Diyos yan sa bayan ng Israel. Ano po, kaya pansinin niyo po, sa lahat ng mga bansa, malalaking bansa, sino po yung mga successful na tao? Mga Hudyo. Ano po, mga Israelites. Kaya pwede nating sundan yung panuntunan pong ito na itinuturo ng Diyos. Kasi malinaw po yan sabi sa Romans 13:8 sa Tagalog po, ano? Huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Okay? So, panghuli po, man must find sufficiency in God. Dapat po sa Diyos tayo talaga aasa. Kaya nga, ang paborito natin dyan, yung Psalm 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi kalooban ng Diyos na talagang aasa tayo palagi sa ating kapwa.
ang Panginoon ang ating pastol. At matuto tayong umasa sa Kanya, matuto tayong makontento. Kasi sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 6, but godliness with contentment is a great gain. Kaya yesterday binanggit ko po ito. Isa sa nakikita kong problema ng marami sa atin ay hindi nakukontento tayo sa mga bagay-bagay na mayroon po tayo. Kaya nasasadlak tayo sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Ano po, nababaon sa pagkakautang. Kaya dapat po maintindihan natin na mamuhay lamang tayo ng simple, nananalig sa Diyos, nagtitiwala na kaya niyang isupply ang lahat ng ating pangangailangan at magtrabaho tayo, kumilos tayo. Pagpapalain ng Diyos yung atin pong mga ginagawa. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.